May mga pagkakataon ba sa buhay na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay? Bakit kailangan mong pagdaanan ang problema? Bakit hindi nangyari ang pinapangarap mo? Bakit parang kabaligtaran ng gusto mo ang direksyon ng buhay mo? Minsan, gusto nating malaman agad ang sagot. Pero paano kung ang kailangan mo ay hindi lahat ng sagot, kundi mas malalim na pagtitiwala sa Diyos? Sinasabi sa Romans 8:28 na ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Pansinin mo, hindi sinabi na lahat ng bagay ay magiging madali. Sinabi na ang Diyos ay kayang gamitin ang lahat ng bagay para sa mabuti. Maging ang kabiguan, maging ang paghihintay, maging ang pagkawala, maging ang mga pintuang nagsara, maging ang mga panahong hindi mo alam kung saan ka patungo. Maaaring hindi mo nakikita ngayon kung paano magiging mabuti ang sitwasyon mo. Pero hindi ibig sabihin na wala nang ginagawa ang Diyos. May mga bagay na tinatanggal niya dahil may mas mabuting inilaan. May mga pagkakataong pinaghihintay ka niya dahil inihahanda ka muna. At may mga pangarap na hindi niya ibinibigay sa paraan na gusto mo dahil may mas malalim siyang layunin para sa buhay mo. Kaya huwag mong piliting kontrolin ang lahat. May mga bagay na kailangan mong gawin, pero may mga bagay din na kailangan mong isuko. Isuko mo ang takot. Isuko mo ang sobrang pag-aalala. Isuko mo ang pangangailangang malaman ang lahat ng sagot. At sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko man naiintindihan ang nangyayari, pipiliin kong magtiwala sa iyo. Dahil ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang alam mo kung ano ang mangyayari. Ang pananampalataya ay ang paniniwalang kahit hindi mo alam ang mangyayari, alam mong kasama mo ang Diyos. Kung nasa season ka ngayon ng uncertainty, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi aksidente ang buhay mo. Hindi nasasayang ang mga luha mo. Hindi walang kabuluhan ang mga paghihintay mo. At hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat dahil hindi nangyari ang plano mo. Minsan, ang plano nating akala natin ay pinakamaganda ay hindi pala ang plano ng Diyos. Kaya huminga ka, magtiwala ka, ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga plano, pangarap at kinabukasan. Dahil hindi mo kailangang makita ang buong daan para makasunod sa Diyos. Kailangan mo lang ng sapat na pananampalataya para gawin ang susunod na hakbang. Darating ang araw na maiintindihan mo rin kung bakit kailangan mong maghintay, kung bakit may mga pintuang nagsara, kung bakit may mga bagay na hindi natuloy, at baka isang araw masasabi mo, ngayon naiintindihan ko na. Hindi pala ako pinabayaan ng Diyos. Inaakay niya pala ako sa mas magandang direksyon. Kaya habang hindi mo pa nakikita ang buong larawan, magtiwala ka. Ang Diyos ay may layunin, ang Diyos ay may plano, at kahit hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, maaari mong piliing magtiwala sa Kanya. Dahil kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos, hindi mo kailangang matakot sa kinabukasan. May pag-asa, may layunin, at may kabutihang ginagawa ang Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita.